Pagmasdan ang ulan, charot. So ayun, kumanta pa kahit naulan na nga. For today's video guys, ay magluluto na naman si Chef Joanne ng sopas. Dahil siya rin naman ang nakaisip niyan, kaya siya na rin na magluluto. Bale, props lang yan na tumutulong-tulong ako kunyari. Kanya-kanya silang dala ng rekado dyan. Ang ambag ko lang ay yung sarili ko. Charot. Sa pagtutulong-tulungan ng ganito na para mapabilis ang trabaho, meron tigasin syempre. Tiga mando. Charot. So, ito na yung pinagtulong-tulungan naming hiwain. Ang bawang sibuyas, carrots, tapos hinimay na yung, nailaga na yung manok niyan. Ang ginamit namin dito ay pechay bagyo dahil wala kaming repolyo. At ito na nga. Itong dalawa na to, nagtatalo kung ano ba talaga mauna, kung bawang o sibuyas. Pero pinagsabay na ni Joanne dahil siya naman talaga may hawak ng sandok eh. At wala na rin nagawa yung isa. Pero si ate meron ginagawa yun, nagpapausok siya. Dahil sa sobrang lamig nga dito, ay pag nagsalita ka nga naman ay parang umuusok ang iyong bibig. At dahil kailangan nga din ni Joanne ng sous chef, eh syempre, yan na lang din ang ambag ko taga-abot ng kung ano yung mga kakailanganin niya. At dahil nga sopas ang aming menu for today, kaya mabilis ang luto na rin tong ginagawa namin. Sabay-sabay na yan. Alam nyo ba ang pinakasikreto para masarap ang sopas? Kailangan may marites na nakapalibot sa nagluluto. Oh guys, sikreto lang natin yun ha. Charot! At ito na nga ang pinaka-challenge sa aming sopas na niluluto dahil mahina ng aming portable gas. So parang hindi na siya kukulo. Pero habang mahina yan, nangunguha muna ako sa loob ng itlog na ilalagay rin namin sa sopas. Sa pagkakataon nga ito, nag-iisip na si Joanne kung ano yung idadahilan niya o makikiusap siya na kung pwede, sa loob kami magluto dahil mayroong electric stove doon. At dahil nga sa natatanging karisma ng aming chef, so ayun, napapayag naman yung nasa kitchen. So ayan, yung dalawang yan, mag-uunahan pa yan kung sino yung mauuna doon dahil sobrang mahiyain kuno ng aming tagaluto. So nagtuturuan pa kung sino mauunang pumasok. Dahil nga first time namin itong gagawin na makikiluto kami sa loob ng kitchen dito sa aming workplace. Para nga masulit ang aking bag, so tinulungan ko na rin silang mangipasok ng mga ibang rekado. So after 20 minutes nga, ready na ang aming sopas. So sopas na may itlog. Ganitong pagkain talaga ang hahanap-hanapin mo, lalong-lalo na pag maulan at malamig ang panahon. Okay, sesentensyahan na natin ang ating sopas. So ayan, nag-add pa ako dito ng chili garlic oil para naman mas ganahan tayo. Tapos nag-toppings din ako ng fried garlic. So talaga namang magiging sulit ang kain natin ito. So sabay-sabay kaming kumain. Yung isang kasama namin ay hindi makasabay, si kuya, dahil hindi niya maiwan kanyang alaga sa loob. Kaya naman hinatiran niya lang siya ni Bro Ryan na kanyang kakainin sa loob habang binabantayan ng kanyang alaga. Kaya naman kaming apat lang yung sabay-sabay na kumain sa labas. So kung natatanaw nyo yung malaking kaserolo na yon, sa aming 5, taob ang laman nun. Dahil aminin man natin o hindi, pag marami kang kasabay, marami kang kaagawan, mas masarap kumain. Dahil kung ikaw lang ang mag-isa sa bahay, kahit gaano kasarap ang niluto mo, pag wala kang kasabay, nakakatamad kumain.